Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nakahanda na ang Commission on Elections sa gaganaping botohan para sa midterm election sa Lunes, May 12. Ayon sa COMELEC, maging ang mga contingency measures ay all set na rin upang masiguro na magiging maayos at organisado ang idaraos na botohan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Handa po ang COMELEC. Siyempre, lagi sa isang operation, sa isang ganito, meron biglang pumapasok na problema, issue. Ang importante, intact yung aming contingency measures, intact yung aming operation plan sa kung ano ang gagawin ng komisyon pagka mga ganito. All systems go. Ito ang tiniyak ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia hinggil sa gaganaping botohan para sa midterm elections sa Lunes, May 12. Ayon kay Chairman Garcia, tapos nang suriin ang lahat ng mga makinang gagamitin sa eleksyon. Gayon din na kumpleto na ang deployment ng mga balota at iba pa ang election paraphernalia na gagamitin sa Lunes. Sa isang hiwalay na panayam kanina kay COMELEC Director John Rex Laudianco, sinabi nitong lahat ng kailangang voting machine sa mga presinto ay na-deliver na at nakapagsagawa na rin ng final testing and sealing. Kung sakali ring magkaaberya ang mga voting machine, mayroon aniyang mga technician ang nakadeploy sa mga eskwelahan. Kung tatagal ng 1 oras ang repair, may mga nakahandang pamalit na voting machine ang COMELEC at nasa 110 naman aniya ngayon ang mga repair hub kumpara dati na nasa Laguna lamang. Tiniyak din ng COMELEC na may nakahanda silang contingency measure sa gagawing botohan sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Occidental at Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Sa ngayon, wala pa namang dahilan para pansamantalang itigil ang halalan sa mga apektadong lugar doon. Nagtayo na po kami ng mga special polling place o yung tinatawag nating alternative polling place sa evacuation center. Wag naman po, pero kung sakasakaling mangyayari po yan, handa po ang inyong COMELEC, katulong po ng Office of the Civil Defense na ituloy ang halalan sa lugar niyo po dyan, doon sa lugar na ligtas po tayong lahat. Isa sa mga payo ng COMELEC sa mga boboto sa Lunes, mas mainam kung mayroong dalang listahan ang mga botante upang mas mabilis na matapos ang kanilang pagboto. Pagdating ninyo sa paaralan, may listahan na po kayo. Based on our time and motion studies, yung may listahan na. Napakabilis mo matapos, 5 minuto, tapos na. At ito po pinakamaganda, responsableng pagboto dahil hindi po nanguhula kung sino na lang iboboto. Binigyang diin naman ng COMELEC na bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng mga polling precinct, lalo na kung gagamitin ito para kuhanan ng picture o video ang proseso ng pagboto, ang balota at ang screen ng machine dahil isa itong criminal offense. Nilinaw ng COMELEC na pwede ang undervote at absentation o hindi pag-shade sa bahagi ng balota na ayaw punan ng botante. Ang hindi lamang pwede ay ang overvote o sobra na sa bilang na pwedeng iboto sa isang posisyon. Pinawi naman ng COMELEC ang duda ng mga botante na mayroon umanong pwedeng mag-shade ng kanilang balota na hindi pupunan. Kayo po mismo ang mag-feed ng balota sa makina. At pagka-feed, lalabas ang resibo. Undervote, overvote, makikita nyo sinong binotohan. At makikita nyo pa po sa screen ang balota nyo. Wala pong puwang na meron pang gagalaw ng inyong balota. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ang early voting hour para sa mga vulnerable o ang mga senior citizens, person with disability at mga buntis. Habang alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi naman ang takdang oras ng botohan sa iba pang mga botante. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na babantayan ng election watchdogs ang mangyayaring botohan para sa 2025 midterm elections. Kaugnay nito, umaasa naman ang mga grupo na mas kaunti ang maitatalang aberya at dayaan sa darating na halalan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. So in terms of preparation, we are confident, but in the sense that we're still preparing for whatever eventuality would happen on Monday.
Handa nang magbantay sa halalan ang iba't ibang grupo ng election watchdogs oras na magsimula ng bumoto ang mga botante sa darating na Lunes. Ayon sa The Legal Network for Truthful Elections o LENTE, targeted ang kanilang systematic monitoring kung saan magde-deploy sila ng mga magbabantay na volunteers sa 60 probinsya sa Pilipinas. Bukod dito, nag-assign rin ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ng humigit kumulang 350,000 volunteers bagamat hindi nito maaabot ang lahat ng presinto sa buong bansa. Tutuwa rin kami na meron ding mga dagdag na mga volunteers ang ating mga kasama sa mga election monitoring groups. Pero I would say po, Chairman, na mga 90% covered po namin. Dagdag pa ni Dr. Serrano, mas pinaigting nila ang kalidad at pamamahala sa kanilang mga training para bigyan ng mas malalim na kaalaman ang kanilang mga volunteer ukol sa pagbabantay sa mangyayaring botohan. Kasabay ng gagawing pagbabantay ng mga election observer, inaasahan rin ng mga ito na mas kaunti ang maitatalang aberya at dayaan sa darating na halalan. Ngayon, lahat ng personnel ng COMELEC have been trained. Sila mismo alam nila. So pag may dayaan dyan, malalaman din nila. Okay? Because they were involved in the whole process. Kontento rin ang mga ito sa mga ginawang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa midterm elections, lalo na at simula pa lamang ng mga unang yugto ng preparasyon ay nakikipagtulungan na ang COMELEC sa iba't ibang stakeholders. Sakali namang magkaroon ng technical problems, kumpiyansa ang mga grupo na magiging mabilis ang mga pagtugon dito. Mas marami na ngayon yung ratio as compared doon sa nakaraang eleksyon. So kaya doon din sa aspeto na yon, mas mabilis na rin yung mga pagresponde kung magkaroon man ng mga maliliit na mga technical issues sa loob ng mga presinto. Samantala, suportado rin ng pamahalaan ang ginagawang mga inisyatiba ng election watchdogs para sa hinahangad na malinis at tapat na halalan. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang entrapment operation ang 6 na individual na nagpanggap na may koneksyon sa Commission on Elections o COMELEC. Nagkaalok umano ang mga ito nang ipapanalo sa eleksyon ng isang kandidato sa Iba Zambales kapalit ng 30 million pesos. Ito ang balita ni Rosalicos. Yung mga kandidato natin, huwag kayong maniwala sa mga nag-o-offer na kaya nilang i-manipulate ang result ng halalan. 30 milyong piso kapalit ng tiyak na panalo sa eleksyon sa May 12, 2025. Yan ang pangako ng pinaniniwala ang mga miyembro ng sindikato kay Iba Zambales Mayoralty candidate Genaro Navarro Montefalcon. Nagpakilala umano ang mga itong may koneksyon sa Commission on Elections o COMELEC at kaya ring manipulahin ang resulta ng halalan. Nagduda ang biktima kaya agad na nakipag-ugnayan sa COMELEC at National Bureau of Investigation o NBI. Dinakip ang 6 na individual sa isang entrapment operation. 30 million yung binabanggit nila na kailangan kong ibigay para makasiguro na ako'y mananalo. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and read the soft copies of the VMC or the votes counting machine. Sinisiyasat naman ng NBI ang sinasabing application sa cellphone na gamit ng naturang sindikato. Mga kasong estafa, usurpation of authority o pagpapanggap na may otoridad at paglabag sa election law ang kahaharapin ng mga ito ayon sa NBI. Samantala, tiniyak naman ng COMELEC ang seguridad sa sistema ng paparating na halalan sa bansa. Nagpaalaala rin ito sa mga kandidato na mag-ingat sa mga ganitong modus operandi tuwing eleksyon. Inuulit natin sa buong bansa, sa mga kababayan natin, sa mga kandidato, wala pong ganyang klase na pwede magmaniobra ng ating halalan, lalo-lalo na kung pag-uusapan ay ang ating sistema, ang ating mga makina. Sadyang ganyan po ang efforts ng mga yan, manghihingi ng pera
Ayon sa NBI, maraming ulat na rin silang natanggap na may katulad na sumbong, subalit ngayon palang mayroong naaresto dahil sa pakikipagtulungan ng isang political candidate. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Senator Amy Marcos na hindi na isang Marcos ang may kontrol sa gobyerno kung hindi ang mga Romualdez at Araneta. Sa isang video na pinost ng senadora sa kanyang official page, sinabi niyang hindi papasok ang isang tunay na Marcos sa alyansa kasama ang mga politikong umano'y tumalikod sa kanilang pamilya noong 1986. Binanggit din niya na ang patuloy na pag-aangkat ng bigas at kawalan ng hustisya ay patunay na hindi na umano Marcos ang namumuno sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Wala pang reaksyon ang Malacanang hinggil sa naging pahayag ng presidential sister. Binigyan din ni Pasig City congressional candidate Attorney Christian Sia na hindi pa final and executory ang resolusyong inilabas ng Commission on Elections na nagdidiskwalipika sa kanya sa pagtakbo sa darating na halalan. Paliwanag ni Attorney Sia, nananatili pa rin siyang opisyal na kandidato at may pagkakataon pa siyang maiproklama kung sakaling manalo sa darating na botohan. Bunsod nito, maghahain ng motion for reconsideration si Sia upang hilingin sa COMELEC na baliktarin ang disqualification case ng COMELEC. I have 5 days pero nilamay na po namin yung draft ng motion for reconsideration. So I expect to file this, no? Kung kakayanin pa po after this press con, baka ma-submit na po namin to sa COMELEC and bank. O hindi naman, tomorrow morning po, magpa-file po kami. Muling nagsagawa ng Operation Baklas ang Commission on Elections, katuwang ang Baguio City Police Office, Armed Forces of the Philippines, DENR at iba pang ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Baguio ngayong araw. Ayon sa COMELEC, triple ang dami ng nabaklas sa campaign posters ngayong araw kumpara noong nakaraang Marso. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Sabihin mo na doble o triple ngayon. Doon sa last baklas natin noong March 28. Madami pa rin and it seems na kahit may briefing tayo sa kandidato, ang nakikita kong problema hindi nila briefingan yung kanilang mga supporters o kanilang mga staff in posting their campaign paraphernalia. Sinuyod ng Commission on Elections, Baguio City Police Office, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at Department of Environment and Natural Resources ngayong araw ang kahabaan ng military cut-off, Barangay Camp 8, Lower Lourdes Polling Center, Purok 3 Irisan, KM3 Asin Road, General Luna Street at iba pa. Tumambad sa mga opisyal ang samot-saring election campaign posters ng mga tumatakbong kandidato na nakalagay sa mga pinagbabawal na lugar. Ayon kay Attorney John Paul Martin ng Commission on Elections Baguio, padami ng padami ang binabaklas nilang illegal campaign materials sa tuwing magsasagawa ng Operation Baklas. Kaya naman nais na niyang irekomenda sa Law Department ng komisyon na makasuhan ang mga kandidato na paulit-ulit nang lumalabag sa pulisiya kaugnay ng mga campaign materials. Mamaya, isasubmit natin sa Law Department ang inventory and hopefully kasuhan na itong mga erring candidates natin kasi palagi na lang na ganito tuwing election, hindi man national, local, pati barangay. It seems na may problema tayo sa mga briefing ng candidates. Although we did conduct briefings, siguro i-reiterate natin na before you deploy your staff or your supporters, kailangan ng inyong instructions at briefing. Paalala ng COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ng magpaskil ng mga campaign posters sa mga poste ng kuryente, pampublikong infrastruktura at pasilidad tulad ng street signs, traffic lights, signal post, tulay at mga overpass. Ang Uplan Baklas ay magpapatuloy hanggang matapos ang eleksyon para mapanatili ang kalinisan ng mga lansangan at masigurong na ipatutupad ang batas at ordinansa sa panahon ng eleksyon.
Kasi yung mga iba, nagbabaklas. Kami naman, we provide yung seguridad ng nagbabaklas. Yung kahandaan po natin is, masasabi na handang-handa na po tayo. It is because alam po natin yung papel natin ngayong election. So we have yung mga quick reaction team, meron din mga area security po natin at saka mga escort po. Samantala, siniguro ng Commission on Elections na handa na ang mga guro na magsisilbing election board sa darating na May 12 national and local elections. Nakapagsagawa na sila ng training para sa mga guro na makikibahagi sa halalan. Nakapagsagawa na rin sila ng refresher training para matiyak na matatandaan ng mga guro ang kanilang mga dapat gawin bilang electoral board sa araw ng eleksyon sa Lunes. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapaalala ang Commission on Elections sa COMELEC na epektibo na sa linggo ang liquor ban kaugnay ng isasagawang halalan sa Lunes, May 12. Bawal ang pag-inom partikular sa mga pampublikong lugar ng mga nakalalasing na inumin, gayon din ang pagbebenta nito. Ayon sa COMELEC, iwasang lumabag dito sapagkat itinuturing itong election offense at pwedeng patawan ng parusang pagkakakulong. Huwag na po muna tayo magiinom ngayong mga panahong ito. Pagpaliban na lang po, kung hindi man sa bahay na lang, sa inyong mga bahay, kung hindi talaga kayang mapigilan. Yung mga maghahanda, alam nyo naman po, kalimitan, mayroong kasama laging alak. Huwag na lang po natin dahil alam nyo, bawal na bawal po yan. Nagsaya ka nga, nakulong ka naman ng 6 na taon. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak ang malinis at tapat na pagdaraos ng halalan sa May 12, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology at ng Commission on Elections ang kauna-unahang 24/7 Threat Monitoring Center. Pangungunahan nito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT at ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan o Task Force KKK ng COMELEC. Pangunahing layo nito na malabanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Ito ay isang real-time digital command post na handang tukuyin, pigilin at tapusin ang online misinformation and disinformation. Fully booked na ang mga biyahe ng ilang mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ilang araw bago ang eleksyon sa Lunes. Samantala, dagsa na rin ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa mga kababayan nating bibiyahe para makaboto. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Para sa amin, obligasyon to ng bawat isa na election kasi future din naman natin ng mga future na kabataan yung nakasalalay po. Naghabol makabiyahe ang magkapatid na sina Regina at Rochelle Lobos para makauwi sa kanilang probinsya at makaboto sa darating na midterm election sa Lunes. Kabilang sila sa libo-libong pasaherong dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kasabay ng simula ng long weekend. Sa tala ng pamunuan ng PITX, umaabot na ng mahigit 100,000 pasahero ang dumagsa sa terminal alas 2 pa lang ng hapon ngayong araw. Nasa 10 hanggang 15% ang itinaas sa bilang na ito ng mga pasahero kumpara sa mga karaniwang araw. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, ilang biyahe sa timog bahagi ng bansa ang fully booked na dahil sa pagdagsa ng mga pasahero. Kabilang sa mga ruta na fully booked na ay ilang biyahe papunta sa Bicol Region, Visayas at Mindanao kung saan ilang bus lines ay punuan na hanggang sa mismong araw na ng eleksyon. Bagaman maagang nakabili ng bus ticket ang ilang mga pasahero, namomroblema naman ang iba dahil sa fully booked na ang ilang bus lines. Galing pa lang kami sa work actually na half day kami ngayon. Opo, tapos umabol din kami na kasi fully booked na. So kailangan namin umuwi ng election para din makaboto. Sa ngayon sir, hindi kami binigyan ng ticket Nahihirapan kami. Kaya nagrenta na lang kami ng van.
Samantala, sa Ninoy Aquino International Airport, tumaas din ang bilang ng mga pasahero sa mga nagdaang araw. Sa datos ng Manila International Airport Authority o MIAA, nasa 140,000 hanggang 150,000 ang bilang ng mga pasahero. Nasa 7 hanggang 19,000 ang itinaas sa bilang na ito kumpara sa parehong petsa noong 2024. So, kailangan talaga, ready tayo gagi. And again, ulitin ko, yung kabilin-bilin ng Pangulo natin, safety and convenience gagi ang priority natin. So, yun ang gagawin natin. No? And sa mga kababayan natin, mag-ingat na lang tayo sa biyahe natin. Alam ko maraming uuwi ngayon para bumoto sa Lunes, so mag-ingat lang tayo. Inaasahan ng Department of Transportation na mananatili ang dagsa ng mga pasahero hanggang matapos ang eleksyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nararanasan na ng mga motorista ang mabigat na trapiko sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway ngayong araw. Ito ay bunsod ng pagdagsa ng mga motorista pauwi sa norte para makaboto sa Lunes. Mula sa Balintawak Toll Plaza, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, kumusta na ang sitwasyon ng trapiko dyan sa NLEX? Partikular sa lugar dyan sa Balintawak Toll Plaza, gaano ba karami ang inaasahang sasakyan na dadagsa sa NLEX at pati na rin sa SCTEX? Magandang hapon, Monica. Nasa 300,000 na mga motorista ang expected ng NLEX Management na dadagsa sa NLEX at SCTEX ngayong weekend. Dito sa Balintawak Toll Plaza ay inaasahan din ang bulto ng mga motorista pauwi ng norte ngayong halalan sa Lunes. Dagsa na ngayon ang mga motoristang bumabiyahe sa NLEX at SCTEX pauwi sa norte para bumoto sa midterm election sa Lunes, May 12. Gaya na lamang ng motorista na si Mang Jose na maagang bumiyahe pa Tugigaraw kasama ang kanyang pamilya para makaboto sa Lunes. Pero bagamat Biyernes pa lamang ay bumiyahe na sila, naabutan pa rin sila ng mabigat na trapiko sa expressway. Awin na kami sa norte, kaso lang nabutan kami ng medium traffic kasi at na-empty kami pa ng gas. Bubuto na kami sa Tugigaraw, Cagayan. Ang problema ka traffic. Ignacio, Traffic Operations Head ng NLEX Corporation, ngayong weekend ay inaasahan nila na doble ang bilang ng mga maglalakbay sa expressway kumpara sa mga ordinaryong araw. Tiniyak naman ng NLEX na handa sila sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko bunsod ng halalan. Kami po ay nakahanda, kagaya na nabanggit ko, starting today hanggang Monday o even Tuesday na madaling araw. At inaasahan nga po natin na ngayong hapon ay mas marami po yung umuwi kesa yung normal na Friday po natin. Nag-deploy na ng nasa 1,000 empleyado ang NLEX Management sa kahabaan ng NLEX at SCTEX para umasiste sa mga motorista na mangailangan ng tulong. Kinabibilangan ito ng mga NLEX patrol personnel, tellers at incident response team na magbabantay sa expressway at mga toll plaza. Mahigit 1,000 po yung ating dinideploy ng patrol. Meron po ulit kaming deployment na siguro halos doble ulit yung deployment po namin hanggang Monday. Samantala, para naman huwag nang maulit ang nangyaring banggaan sa toll plaza sa SCTEX. Paalala sa mga motorista, siguraduhing may wastong tulog at nasa kondisyon ang driver bago magmaneho at sumunod sa ipinatutupad na speed limit. Nang una po siguro, umpisahan ko pa rin po yung sa paalala natin na dapat bago bumiyahe, nakahanda po sa yung ating mga kababayan. Na-check po nila ulit na sana po nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magdadrive, sir. Dapat po nasa tamang kondisyon, may pat na pahinga. At yun po, sumunod lang po sa ating mga traffic rules and regulations po sa loob ng expressway. Kasama na po yan yung pag-maintain po ng speed po natin. Monica, expected naman ng NLEX Management na tatagal ang mabigat na trapiko hanggang ito bukas at maging linggo at Lunes sa araw ng botohan ng umaga. At pagkatapos nito ay
pauwi naman ng mga motorista papunta naman sa Maynila sa Bukawi Toll Plaza sa Lunes naman ng gabi at inaasahan tatagal naman hanggang Martes ng umaga. At paalala pa rin ng NLEX Management sa mga motorista, planuhin ang pagbiyahe at siguraduhin na nakakondisyon ng tamang sasakyan para iwas aberya sa expressway. At huwag din kalimutan ang salitang blow bagets o battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, and self. Para paalala na rin sa pag-iingat at paghahanda ng mga motorista na babiyahe sa expressway. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Naka-alerto na ang Philippine National Police at Philippine Army sakaling pumutok ang Bulkang Kanlaon sa araw ng halalan. Ayon sa mga otoridad, mas uunahin nila ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Ito ang balita nila Lane Moreno. The primordial duty for us is to save lives. So, election will come in later. Still are going to secure the election paraphernalias po. Basically, yun po. Kaligtasan muna ng mga residente bago ang pagboto. Ito ang mandato ng Philippine National Police at Philippine Army para sa darating na eleksyon sa Negros Island. Ayon sa PNP at AFP, walang seryosong banta ng mga rebelde o private armed groups sa isla. Kaya mas tututukan nila ang posibleng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa araw ng halalan. We have laid out our contingency plan. If necessary, we will augment forces from other areas, particularly maybe from the 3rd Infantry Division in Panay to add our forces here to be augmented para sa particularly sa mga evacuation, relief and rescue. Nasa mahigit 500 pulis ang i-deploy ng PRO-NIR sa mga lugar na apektado ng posibleng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Karamihan sa kanila ay mga trained personnel sa search and rescue. Nagpapatupad din ng PNP ng border checkpoint upang walang makapasok sa mga lugar na sakop ng 6-kilometer danger zone. Ganon din ang pagbabantay sa mga evacuation centers. Ang Philippine Army naman ay nag-deploy ng mahigit 200 sundalo sa Negros Island. Sila ang tutulong para sa contingency planning, crowd control at pagtatransport ng mga election paraphernalia. Ayon sa COMELEC, tuloy ang botohan sa Lunes basta't walang panganib sa buhay ng mga residente. Ang assurance natin na magkaroon ng election is high talaga. Now, we're going to have an election. Except na lang kung on the day of election, puputok si Kanlaon kasi that's already an act of God. It's beyond our control anymore. No, kung puputok yung Kanlaon on the day of election, then most probably we're going to have a postponement of the election. Nitong Mayo 1, isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng COMELEC at Office of the Civil Defense para sa contingency plan sakaling pumutok ang bulkan sa araw ng halalan sa Lunes. Kabilang narito ang mga gagamiting sasakyan at kanilang magiging evacuation center. Ayon sa OCD, nakahanda na ang mga sasakyan ng LGU para maghatid sa mga botante sa mga polling precinct para makaboto sa araw ng halalan. Sa ulat ng COMELEC, 24,362 registered voters ang apektado sa ilalim ng Alert Level 3 ng Mount Kanlaon, habang 111,461 na botante naman ang maaapektuhan kapag itinaas ito sa Alert Level 4. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inanunsyo ni Budget Secretary Amina Pangandaman, aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang 2,000 pesos across the board na pagtaas sa allowance sa mga guro at poll workers para sa May 12, 2025 elections, alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Bunso nito, magiging 12,000 pesos na ang bagong honoraria rates para sa chairperson, 11,000 pesos para sa poll clerk at third member at 8,000 pesos naman para sa support staff. Sinabi ni Pangandaman na layunin ng dagdag honoraria na bigyan ng sapat na suporta ang mga guro at poll workers na magsasakripisyo sa pagbabantay ng boto. Nanawagan din ng DBM sa COMELEC na tiyakin ang agarang pag-release ng benepisyo para sa mga magseserbisyo sa halalan.
Sa iba pang balita, sinagot ng Malacanang ang pagtatangka na maihain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May reaksyon rin ng palasyo sa panibagong kritisismo ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Inirerespeto ng Malacanang ang tangkang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang reklamo na ito na naglalayong paalisin sa pwesto si Pangulong Marcos. Sina Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema at ang kanyang asawa na si Ducil Marie ang sumubok na maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM sa Kamara kahapon. Sadyang paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng publiko ang grounds for impeachment na tinukoy ng mag-asawa. Ito ay may kaugnayan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Malacanang, walang nilabag na umiiral na batas ang Pangulo, kaya malinaw na walang basihan ang naturang impeachment complaint. Ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. May payo rin si Yusek Castro sa naturang party list group. Maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Samantala, muling sinagot ng Malacanang ang panibagong kritisismo ni Vice President Sara Duterte. Partikular na inalmahan ng palasyo ang sinabi ni VP Sara sa meeting de Avance sa Maynila kagabi patungkol sa anyay leader na hindi kayang unawain ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Ayon kay Yusek Castro, aakma ito sa Vice Presidente. At that time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hihingi ng dagdag na palugit ang Department of Justice o DOJ para sagutin ang reklamong nakahain sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, magkakaroon sila ng bukod na counter-affidavit o sagot sa ibang mga respondent sa kaso. Pero magkakaroon anya sila ng pagkalahatang posisyon upang kwestiyonin ang proseso na ginawa ng Ombudsman. Dagdag pa nito, mahirap din na sumagot sila sa issue ngayon sapagkat mayroong bukod na kasong nakabinbin kaugnay nito sa Supreme Court. Separate submissions, but we will have a general answer for procedural issues. We might have to get an extension kasi 10 days is not enough. Personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI.
Nagsumite na rin ng kontrasalaysay ang Vice Presidente at hiniling na dapat ma-dismiss ang reklamo. Ito ang balita ni Dante Amento. Consistent lang naman po ang ating Vice President. Parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, no, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya, which ginawa niya today. Humarap kanina sa preliminary investigation sa Department of Justice si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng reklamong inciting to sedition at grave threats na inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa umano'y pagbabanta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi sumagot sa mga tanong ang Vice Presidente. Ayon sa kanyang mga abogado, pinatunayan ni VP Duterte na handa siyang harapin ang mga reklamo o akusasyon sa kanya. Naghain na rin ng counter-affidavit o kontrasalaysay ang pangalawang Pangulo sa reklamo ng NBI. Pero tumanggi ang kanyang mga abogado na sabihin kung ano ang partikular na nilalaman nito para maiwasan na maimpluwensyahan ang mga piskal na re-resolba sa reklamo. We will not discuss na po muna, no, yung aming defenses, so we don't want to preempt. And out of due respect na rin para po ma-appreciate ng walang mga outside influence ng mga prosecutors natin. Sabi pa ng kampo ni VP Duterte, inilahad nila sa counter-affidavit na dapat hindi magpatuloy ang reklamo. Naglalahad na nga ng mga kanyang mga dahilan kung bakit dapat hindi ipagpatuloy at basura na lamang ang mga paratang mga reklamo laban sa kanya. Tiniyak naman ni Justice Secretary Crispin Rimulya na bibigyan ng due process ang pangalawang Pangulo. Due process, no problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Sagot naman ng kanyang abogado. Well, we expect due process. That's the minimum, no? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Binigyan ng pagkakataon ang NBI na magsumite ng sagot sa counter-affidavit ni VP Sara. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa reklamo sa May 16. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na iahati ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nag-anunsyo si Microsoft founder Bill Gates na ipamimigay niya ang halos lahat ng kanyang kayamanan sa susunod na 20 taon sa pamamagitan ng kanyang foundation. Ito ang balita ni Lynn Perez. The big news is that all resources, both in the foundation and what I have that will be given to the foundation, will be spent down over the next 20 years. Ibibigay ni Microsoft founder Bill Gates ang lahat ng kanyang kayamanan sa charitable institution na kanyang itinayo kasama ang asawa na Gates Foundation bago tuluyang itigil ang operasyon nito sa taong 2045. Ayon kay Gates, nakapagbigay na ng $100 billion or 5.5 trillion pesos ang foundation para sa health at development projects. And so we're doubling down on our commitment. We spent $100 billion in that first 25 years against inequity, and in the next 20 years, we'll spend an additional $200 billion. Ang dagdag na $200 billion or 11.1 trillion pesos ay gagastusin sa susunod na 2 dekada. Ang mga pangunahing layunin ng kanyang foundation ay ang treatment ng may mga sakit na sanhi ng pagkamatay ng mga ina at bata. Gayon din ang pagkasugpo sa mga nakakahawang sakit tulad ng malaria at measles at patulong sa milyon-milyong tao na makaalis sa kahirapan. Kasabay nito ay binatikos ni Gates ang pagbabawas sa foreign aids ng mga bansang tulad ng US, UK at France. Tutol din siya sa ginawang pagbawas sa pondo ng Department of Government Efficiency or DOGE sa pamumuno ni Elon Musk na ani ay magdudulot ng pagkamatay ng milyong-milyong mga bata. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng United States military na agad nang sisimulan ang proseso ng pagtanggal sa humigit kumulang 1,000 na transgender troops na hindi voluntaryong aalis bago ang Hunyo.
Ang hakbang ay alinsunod sa utos ni US President Donald Trump noong Enero na nagbabawal sa transgender sa military service na pinahintulutan ng United States Supreme Court ngayong linggo habang patuloy ang mga kaso laban dito. Ayon sa Pentagon, ang mga tropang may gender dysphoria diagnosis na hindi voluntaryong aalis ay sisibakin simula June 6 para sa active duty at June 7 naman para sa reserves. Sa kabuuan, may 4,240 na kasalukuyang nagsisilbing tropa na may ganitong mga diagnosis, batay sa datos ng Defense Department noong nakaraang taon. Sinuspindi ng India ang mga civilian flights sa 24 na paliparan sa hilagang bahagi ng bansa kasunod ng sagupaan sa Pakistan. Mahigit 50 na individual na ang nasawi mula nang magsagawa ng airstrikes ang India noong Miyerkules. Kabilang sa mga apektadong paliparan ang mga nasa Jodhpur, Ludhiana at Amritsar na malapit sa hangganan ng Pakistan. Ayon sa mga otoridad, maaari namang bawiin ang suspensyon sa Sabado kapag humupa na ang kaguluhan. Naglabas din ng abiso ang mga airline companies sa mga pasahero na dumating ng maaga sa airport para sa seguridad, bunsod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Mananagot ang kumpanyang Solid North Transit Incorporated kapag nagpositibo sa confirmatory drug test ang kanilang driver. Ito ang pahayag ng Department of Transportation matapos itong i-anunsyo na mayroong 2 driver ng kumpanya ang nagpositibo sa mandatory drug test na isinagawa ng Land Transportation Office. Ito ang balita ni JP Nunez. Siyempre, may pananagutan. No, driver nila yun. No, so, but let's allow the process to go through. What we can promise the public, especially the victims, bibilisan natin to. Pananagutan ng kumpanya ng bus kapag nagpositibo sa drug test ang kanilang mga driver ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Sa kaso ng Solid North Transit Incorporated na siyang operator ng bus na involved sa madugong aksidente sa ECETEX noong Labor Day, 2 sa kanilang mga bus driver ang nagpositibo na sa drug test sa ginawang mandatory drug testing ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Secretary Dizon, sasailalim pa naman sa confirmatory test ang 2 driver. Kapag nag-test positive pa rin sa confirmatory test, ang lisensya ay revoked perpetually. Hindi na makakapagmaneho yung mga driver. Ayon sa kalihim, nasa 500 driver ng Solid North ang sasailalim sa mandatory drug test at tuloy-tuloy pa ito. Habang nadadagdagan ang bilang ng mga positibo sa droga, maaaring madagdagan din ang ipapataw na araw ng suspensyon sa kumpanya ng bus. Samantala, isinailalim na rin sa motor vehicle testing sa Zambales ang mga bus ng Solid North. Ayon sa LTO, 46 mula sa 276 na mga bus ng kumpanya ang pumasa sa roadworthiness standards at patuloy pang nagsasagawa ng testing ang LTO. Sinubukang hingan ng UNTV ng pahayag ang Solid North Transit Incorporated kaugnay ng 2 driver nila na nagpositibo sa drug test pero wala pa silang tugon. Wala pa ring inilalabas na pahayag ang kumpanya sa kanilang official social media account. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatutupad na ang bagong sistema ng babaan ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, partikular na sa Terminal 1 Departure Area. Ito ay matapos ang insidente noong weekend kung saan biglang sumagasa ang isang sasakyan sa ilang pedestrian sa terminal. Pinaiimbestigahan na rin ng DOTR ang mga bollard na ginagamit sa mga airport, hindi lamang sa NAIA kung hindi pati na sa Clark, Pampanga at Mactan, Cebu. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Napansin nyo, unang-una, yung ating traffic flow dito
bago na. Hindi na tayo nakatutok kamukha nung dati. No? So I think that's a major development. Bagong traffic flow ang ipinatutupad na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, partikular na sa departure area ng Terminal 1. Ito ang inihayag ni Transportation Secretary Vince Dizon kasabay ng isinagawang inspeksyon nito sa paliparan kanina. Bunso dito ng nangyaring car crash na nagresulta sa pagkamatay ng 2 individual at pagkakasugat ng iba pa noong May 4. Imbis na nakaharap ang mga sasakyan sa gusali ng terminal, nakaparallel o nakahanay na ito ngayon sa drop-off slots na itinalaga sa lugar. May inilan na rin kaukulang espasyo para sa bababaan ng mga pasahero at mga bagahe nito. Bibigyan lang ang mga ito ng hanggang 3 minuto para sa unloading o pagbababa ng mga pasahero sa drop-off area. Para naman sa mga dadaanan ng pedestrian, sinabi ni Secretary Dizon na sinisiyasat na rin nito ang mga bollard na ginagamit sa mga paliparan, partikular na sa NAIA at mga paliparan sa Clark, Pampanga at Mactan, Cebu. So we will announce the results of these audits, these investigations as soon as they come out. No? And we're doing both the government side and the private sector side para meron tayong comparison at independence. Plano ng Department of Transportation sa pakikipagtulungan sa pamunuan ng NAIA na agad na mapalitan ng mga bollard sa mga terminal nito para sa kaligtasan ng mga pasahero. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na dapat ikagulat at mas asahan pa ang mga insidente ng close encounter sa pagitan ng mga barkong pandigma ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, patuloy na nila itong pinaghahandaan at tututulan ang ginagawang panghihimasok ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang balita ni Benedict Samson. I'm not alarmed and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. Hindi na naalarma at nagulat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyaring encounter ng Navy ships ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Nitong Lunes, nakaranas ng dangerous maneuver at pagbuntot mula sa Chinese warship ang BRP Emilio Jacinto habang nagsasagawa ito ng maritime patrol 11.8 nautical miles mula sa katimugang bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon kay Secretary Teodoro, asahan na ang mga ganitong pangyayari. We have to expect more of the same. I mean, alangan naman hindi natin gawin ang katungkulan natin sa ating jurisdiction sa ilalim ng batas. Hindi pwede yun. Hindi sila ba nagdidikta ng batas ng mundo? Hindi. Sinabi pa ng kalihim na may kabayaran para makamit ang kalayaan. Ngayon, ano ang price? Kung magdesisyon tayo na madali, apis, capitulate. Ngayon, kung tinatawag natin ang sarili natin na republika at makasarinlan, stand up. Nasa stand up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Dagdag pa ni Teodoro, patuloy din ang pamahalaan sa paghahanda at pagtutol kung may insidente muli gaya na nangyari sa Sandy Cay. Nauna nang nagtungo ang tauhan ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay at nagpakuha ng litrato hawak ang watawat ng China. It is obvious which country does not adhere to the rule of law here. It is only China. Bukod tangi po sila. Valedictorian po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Kung may ginawang tama yung bansa na yan, yun. Ngayon, hindi bansa, baguhin ko, yung partido na nangangasiwa sa kanila. Ngayon, of course, hindi pwede siguro akong ma-disappoint sa latest na nangyayari. Hindi disappoint yun, expected yun. Kaya kailangan paghandaan itong mga ito, no? At tutulan. Samantala, ngayong araw ay formal nang nagtapos ang taunang balikatan exercise ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa loob ng 3 linggo, nagsanay ang mga ito ng Multilateral Maritime Exercise, Maritime Key Terrain Security Operation, Integrated Air and Missile Defense, Counter-Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike. Sa lahat ng ito, pangunahing sinasanay kung papaano dedepensahan ang teritoryo ng bansa sa pananakop ng mga dayuhan.
this exercise and deepen our collective commitment to regional peace and security. Today, we are forging not only stronger armed forces, but a more secure world. Naniniwala rin ang Pilipinas at Amerika na ang isinasagawang joint military exercise ay may malaking bahagi sa seguridad ng Indo-Pacific region. Bawat bansa sa mundo, lalo-lalo na kung archipelagic ito, mas lalo dapat pag-igtingin ang pagsasanay, paghahanda at paglalagay at pag-aambag ng tamang resources para sa depensa. With that strong foundation in place, our countries work together at all ranks, civilian and in uniform, to adapt to evolving threats in order to achieve our shared security goals. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglunsad ng bagong proyekto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard simula pa kahapon, kung saan sila na mismo ang bibili ng mga huling isda ng ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea. Katunayan, nasa Baho de Masinloc ngayon ang barko ng PCG at BFAR upang mamakyaw ng huli ng mga Pilipinong nangingisda doon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang objective natin dito ay magkaroon ng fish carrier na gagamitin tayo, which is jointly operated by the Coast Guard and BFAR, at pupunta ito sa West Philippine Sea at lalapitan ang mga mangingisdang Pilipino para sila na mismo ang bumili ng kanilang fresh fish catch. Sa layong hikayatin ang mga mangingisdang Pilipino na patuloy na mangisda sa West Philippine Sea. Inulunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang bagong proyekto na kadiwa sa kanlurang karagatan. Para hindi na mahirapan ang mga mangingisda na dalhin pa sa mga daungan ng kanilang huli, ang BFAR at PCG na ang bibili nito habang sila ay nasa laot. In this kind of support of the government, we can be able to increase fishing activities ng ating mga kababayang Pilipino. At the same time, mas tataas ang supply ng pangisdaan at makaka-apekto ito sa presyo ng ating seafoods na kinakain dito. Kahapon nagsimulang maglayag ang fish courier ng PCG at BFAR na tinawag nilang MV Konematsu at ngayong araw ay nakarating na ito sa Baho de Masinloc kung saan nagsimula na itong mamili ng mga bagong huling isda ng ating mga kababayan. Sabi ng BFAR, bahagi ito ng programa ng pamahalaan na tulungan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea upang maiangat ang kanilang pamumuhay. Kung dati napipilitan ang mga mangingisda na bumalik sa Pampanga para hindi masira ang kanilang mga huling isda, ngayon ay maaari ng palawigin ang mga araw ng kanilang pananatili sa dagat. Maibebenta na rin nila sa tamang presyo ang kanilang mga huling isda at mapapanatili ang kalidad dito. Dahil sa programang ito, inaasahang bababa maging ang logistical expenses ng mga mangingisda na makakadagdag naman sa kanilang kita. On an estimate, siguro makakatipid ang ating mga mangingisda, mga around 40% of this other operational costs. So yun yung pwede nilang matipid. Kasi yung mga mangingisda, babalik sila sa Pampanga para ma-i-dispose or ma-ibenta na yung kanilang huli. Tapos babalik din sila. So yung return na yun, that entail another operational cost. Para matiyak na maayos na maisakatuparan ng proyekto, ang pamunuan ng Philippine Coast Guard ay nag-atas na mag-deploy ng mga asset para suportahan ang pagpapatupad ng proyekto. The Commandant has also directed BRP Gabriela Silang, 8301, and an aircraft to support this project of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Giit ng PCG, hindi nito layong makipagpatintero sa mga barko ng Chinese, kundi tulungan lamang ang mga mangingisda sa kanilang hanap buhay. Inumpisahan muna ang programa sa Zambales, pero sa mga susunod na linggo ay isasagawa din ito sa karagatang sakop naman ng Palawan. Sa ngayon ay umabot na sa 10 hanggang 15 tonelada ng isda ang nabibili ng MV Konematsu simula pa kahapon. Kaya nitong ikarga hanggang 100 tonelada ng isda.
Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado ang National Police Commission na hindi isolated ang sunod-sunod na kaso ng katiwalian ng mga pulis. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan, inaalam nila kung mayroong problema sa recruitment process ng pambansang pulisya at kung kailangang higpitan pa ang neuropsychiatric exam ng mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Malungkot ako. Bordering on nagagalit na ako. Kasi hindi isolated incident ito eh. Kaya nga. Yung magkasabing isolated incident, kasinungalingan yun. Hindi to isolated. Merong kailangan na baguhin sa current na setup ng Philippine National Police. Seryoso ang National Police Commission na linisin ang hanay ng pambansang pulisya mula sa mga tiwaling pulis. Kaugnay ito ng sunod-sunod na krimen na kinasasangkutan ng mga tauhan ng PNP, gaya ng pagnanakaw ng 8 tauhan ng District Special Operations Unit ng Eastern Police District sa bahay ng isang Chinese sa Las Piñas, ang pagpasok ng 10 pulis sa isang warehouse sa Tondo kung saan hininga ng pera ang Chinese na biktima, at ang panghihingi ng pera ng 3 pulis sa isang ginang sa Valenzuela. Punishment is certain to abusive cops. Hindi maaari yung dating gawi. Dapat ng pulis natin malinis. Hindi dapat natin hinahayaan na ang pulis natin who have sworn to serve and protect the people maliligaw. Walang maniniwalang taong bayan eh. So dapat maintindihan ng taong bayan na kapag may proseso, may nangyaring abuse, may nangyaring masamang pangyayari na involve ang pulis, pwede silang pumuntang NAPOLCOM at kara-karaka madidispatcha yung kaso. Kara-karaka, may mangyayari sa iyong sumbong. So ang plano natin, 60 days from the filing of the complaint hanggang sa paglabas ng desisyon. Yun ang ating marching order. Sinabi pa ni Attorney Calinisan, target din nilang tapusin ang libu-libong kaso ng mga pulis na nakabinbin sa National Police Commission hanggang December 2025. Sisiguruhin din aniya nila na hindi na makababalik pa sa serbisyo ang mga pulis na mapatutunayang nagkasala. Lilinisin natin lahat yan. Ang instruction natin, i-zero backlog natin lahat ng kaso by December 2025. Hindi na maaari at di na po pwede na mabagal ang takbo ng kaso sa NAPOLCOM. Tinukoy din ng NAPOLCOM ang posibleng problema kung bakit maraming pulis ang nasasangkot sa iligal na gawain. Also have to look into the recruitment process of the PNP. Maybe there's something that we're missing. So what we're looking into are 2 things. Is it a psychological problem? Neuropsychological problem? May konti bang something dyan sa proseso? Then we make it stricter. May babala pang NAPOLCOM sa mga tiwaling tauhan ng PNP. Yung mga gumagawa ng mga sunod-sunod na pangyayaring ito, maghanda kayo sa National Police Commission, maganda kayo sa mga disciplinary authorities dahil sasampulan namin kayo. Tapos na ang maliligayang araw niyo. Nanawagan din ng NAPOLCOM sa taong bayan na tulungan silang bantayan at i-report ang mga pulis na umaabuso sa kapangyarihan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng malawakang inspeksyon ng Department of Agriculture sa mga pangunahing pamilihan upang tukuyin kung may kumakalat na puting sibuyas na kontaminado ng salmonella. Ito'y matapos na makumpirma na positibo sa salmonella ang mga nakumpiskang smuggled white onions. Ito ang balita ni Mia Alonso. The thing is, tingin ko kasi ang kalidad nito nga may tama, may salmonella. Hindi na ito dapat kinakain ng tao. Meron siyang salmonella. Salmonella is kung na-ingest yun in certain quantities, it can lead to death. Positibo sa heavy metals at salmonella. Ito ang kinumpirma ng Department of Agriculture sa nasabat na 2 10-wheel truck na may lulang smuggled na puting sibuyas. Nasa 3,300 bags ng white onion ang laman ng 2 truck
na nagmula sa China at ibinaba sa Subic para ibenta sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, idiniklarang frozen chicken Caraga strips o frozen meat ang mga kargamento, ngunit nakumpirmang mga sibuyas na iligal na ipinuslit. Ayon sa Department of Agriculture, hindi na safe for human consumption ang mga imported onion na ito. Kaya naman bilin ng ahensya, kapag nakakita ng mga doble sa orihinal na size ng mga local onion, mangyaring wag nang bilhin. Well, kailangan na-dispose to, i-render to, or well, pwede naman ito ibaon, no? It has to be disposed. Kaya naman kaugnay nito, ayon sa DA, magsasagawa sila ng pag-iikot sa mga pangunahing pamilihan upang inspeksyonin kung may mga iligal at kontaminadong sibuyas sa merkado. Pag makakita kami ng ganito, malamang i-confiscate namin at iti-testing para makita yung extent ng problema. Ayon pa sa kalihim, karaniwang nasa 10 hanggang 20 truck ang sangkot sa bawat shipment na kanilang nahuhuli. Kaya naman kung 2 lamang ang kanilang nasabat ngayon, posible anyang may 8 truck na nakalusot na. So we will be investigating this further, no? And hihingin din namin ng tulong ng CIDG, kasama kasi General Torre, no? Para matrace talaga lahat ng pinanggalingan nito kung sino masangkot dito, because this is a public health hazard. To be honest, para secondary na lang yung smuggling dito dahil delikado to. Salmonella to, nakakapatay ng tao to. Base rin sa inisyal na investigasyon ng CIDG, isa sa target na bagsakan ng naturang sibuyas ay sa Divisoria at ilan pang pamilihan sa Central Zone. Kaya posibleng sa Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila umiikot ang mga naipuslit na puting sibuyas. Kaya naman ayon sa opisyal, habang nagsasagawa sila ng investigasyon at paghabol sa salarin ng kontaminadong smuggled onion, pinag-iingat ang publiko sa bibilhing puting sibuyas sa pamilihan dahil baka ang mabili ay kontaminado ng salmonella. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling bibisita sa Pilipinas ang Korean actor na si Byun Wook-sok para sa kanyang fan meet na gaganapin sa Araneta Coliseum sa darating na July 19. Ang event ay bahagi ng kanyang promotional activities matapos maging endorser ng isang coffee and donut company noong Enero. Si Woo-suk ay sumikat sa ilang Korean series tulad ng Record of Youth at Strong Girl Namsoon bago naging mas kilala sa 2024 drama na Lovely Runner. Huling bumisita ang Korean actor sa Maynila noong June 2024 para rin sa isang fan meeting. Alam niyo po ba, dito sa halalan sa Pilipinas, minsan isang barangay lang po ang susi para malaman kung sino ang mananalo o matatalo sa national position. Paano nangyari yon? Alamin po natin. Ayan, gaano po kahalaga ang boto ng isang tao? Mahalaga po yung boto natin kasi doon natin maipapakita yung karapatan natin, yung pagbabago. Doon natin maipapakita. Sabi nga, iyo po yung nararapat. Siyempre mahalaga kasi kinabukasan natin yan. Ibig sabihin, kahit milyon ang boto sa buong bansa, kapag dikit na dikit ang labanan, pwedeng yung boto sa ilang barangay ang magdesisyon kung sino ang panalo. Halimbawa, noong 2004 presidential election, dikit ang laban ni Gloria Macapagal Arroyo at Fernando Poe Jr. Umabot sa puntong yung mga boto mula sa malalayong probinsya at barangay sa Mindanao ang nagtakda ng panalo. Kung iba ang kinalabasan sa ilang barangay, pwedeng iba ang manalo bilang presidente ng bansa. Ganon din sa local elections. May mga lungsod o bayan na nanalo ang mayor o konsehal sa lamang na 10, 20 o 50 boto lang. Isipin mo, kung hindi bumoto ang ilang kapitbahay mo, ibang mayor sanang naupo. Kaya po, huwag niyo pong isipin na hindi mahalaga ang boto nyo.
Bawat balota ay pwedeng magdesisyon kung anong klaseng gobyerno ang magkakaroon tayo sa mga susunod na mga taon. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat po at shout out kina Diosdado Rojas, Renante Valencia, Eddie Paharilon, Jaisel Gamora, Marilyn Manuel at Brian Manlapas. At tutukan at panoorin po ninyo ang special coverage ng UNTV News and Rescue sa Lunes, May 12, 2025 para sa makabuluhang pagbabantay sa eleksyon 2025. Ihatid po namin ang makatotohanan at komprehensibong ulat mula sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibayong dagat sa araw ng halalan. Ang UNTV Poll Watch 2025 ay mapapanood sa aming official YouTube channel at sa iba pang social media platforms. Narito naman ang salita ng Diyos sa ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 62, versikulo 7, na nagsasabi, "Nasa Diyos ang aking kaligtasan at ang aking kalwalhatian. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.